2 linggong ceasefire. Ito ang napagkasunduan ng Amerika at Iran. Ilang oras bago ang sanay napipintong trahedya sa gitnang silangan matapos ang mahigit 1 buwang bakbakan. Sa tulong ng Pakistan, pumayag si US President Donald Trump na ititigil ang pag-atake kung malaya at ligtas na makapaglalayag ang mga barko sa Strait of Hormuz. Tinanggap rin ni Trump ang 10-point proposal ng Iran at naniniwala itong workable o posibleng maging basihan ng negosasyon ang nasabing mga panukala. Kasama sa 10 kondisyon ng Iran ang exclusive control sa Strait of Hormuz, wala ng sanctions at pagbawi sa lahat ng US troops sa buong Gulf region. Sa panig naman ng Iran, pumapayag itong itigil ang pag-atake kung gayon din ang gagawin ng kabilang panig. Tiniyak rin ito na walang aggression sa mga dadaan sa strait basta't may pakikipag-ugnayan lang sa Iranian Armed Forces. Ibig sabihin, habang gumugulong ang negosasyon ay wala munang bakbakan at bukas ang Strait of Hormuz sa lahat ng uri ng barko sa loob ng 2 linggo. Matapos maglabas ng pahayag si Trump at Araghchi, nagpasalamat naman si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif sa magkabilang panig sa pagpayag sa kanilang pamamagitan upang idaan sa diplomasya ang sigalot. Ayon sa Pakistani leader, gaganapin ang negosasyon sa Islamabad sa April 10, araw ng Huwebes oras sa Pakistan na tinatawag niyang Islamabad Talks. Ang 2 linggong tigil putukan aniya ay agad na ipatutupad, kasabay nito ay titigil rin sa pag-atake ang Israel sa Lebanon. May babala at panawagan naman si dating US Counterterrorism Chief Joe Kent sa magkabilang panig patungkol dito. Aniya, dapat tiyakin ng mga ito na hindi makukompromiso ng Israel ang usapang pangkapayapaan. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to achieve. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.